Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsuporta, pag-promote, pag-share at ang pagtulong na lumaganap po ang ating mga videos. Utang na loob po ni Ka Eric at ng aking pamilya ang patuloy ninyong pagbibigay ng suporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. By the way sa mga nagtatanong bakit hindi na ako nakapag-live sa Facebook, kasi simula kahapon na disable po ang aking live stream features sa aking Facebook. Hindi ko alam, baka na-report po ang aking page. Sorry, ang aking channel at pati po ang aking Facebook account. But nonetheless, it's okay. Importante po, mayroon pa rin tayong YouTube channel. At maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at pakikinig. Puntahan po natin, mga kababayan, itong nangyari kahapon na malinaw na mga paglabag sa batas, abusadong mga ginawa at mga katarantaduhan dyan po sa House of Representatives. Lalo na sa House Committee on Injustice. Yan na po ang tawag ng taong bayan. At ang kanilang ginagawa, hindi na po impeachment proceedings upang iproseso ang patas at tama na impeachment complaint kung makatotohanan at may sapat na batayan para ito ay iusad o ipatransmit papunta sa Senado. Ang ginagawa ngayon po dyan sa House of Representatives ay mini kangaroo court trial. Ayan. Ibig sabihin po, lagpas na sa kanilang otoridad at wala na po sa kanilang kapangyarihan na pilitin ang Anti-Money Laundering Council na gumawa ng kriminal na mga hakbang. Bakit po? Sapagkat ang pagtestigo kahapon ng mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, lalo na sa pangunguna ng kanilang bagong talaga na Executive Director na si Ronel Buenaventura, ay pagpapakita po ito na nilabag ang tatlong mahalagang batas. Ito ay ayon sa mga eksperto sa legal na propesyon, kagaya po ng aming kapanayam kagabi or sa the other day, pagkatapos mismo ng showdown ng mga illegal na ginawa sa House of Representatives, nakapanayam po namin ni Dr. Lorraine Maribadoy, si Attorney Harry Roque. And sa kanyang pahayag, binanggit po ni Attorney Harry Roque na ang ginawa ng AMLAC ay criminal actions. Mga paglabag po sa mga batas. Number 1, nilabag po ang constitutional provision on the protection of privacy of communication. Na dapat yan ay nasa Bill of Rights at karapatan po yan hindi lamang ni Vice President Sara Duterte, kundi mismo ng iba pang mga mamamayan na mayroon pong nakasaad na may pribilehiyo at karapatan tayo na pangalagaan ang privacy of our communications. Pangalawa, without a court order, binulatlat at ipinakita ang mali-mali at binaluktot na konteksto o wala man lang pagpapaliwanag kung bakit may mga transactions na sinusundan ang Anti-Money Laundering Council mula pa ng panahon na hindi pa Vice President si Sara Duterte. That means for 19 years, 3 taon pa lang siya naging Vice President, pero buong 19 years na record, binalikan po ng Anti-Money Laundering Council at binulatlat without explaining the proper context, violating the bank secrecy law. Dapat po may court order yon. At lahat po halos na mga abogado alam po yon na paglabag yon sa bank secrecy law. Sapagkat hindi ka pwede magsagawa ng pagbubulgar o paglalahad ng anumang investigasyon kung it involves financial transactions and bank transactions ng isang individual, dahil yan ay protektado po ng specific na batas na tinatawag na bank secrecy law. So for you to be able to produce the data and related information patungkol sa iyong iniimbestigahan, you have to have a court order on that. So dapat may court order. Maliban na lang po kung iyan ay nakasaad sa iyong report sa Anti-Money Laundering Council na mayroong sapat na batayan at nag-request ang bangko na gawin mo yon. So nilabag din po ang pangatlong batas, yung Anti-Money Laundering Council Law.
kung saan sinasabi doon, without a court order, there is a special instance or mayroon pong pagkakataon na pwedeng magsagawa ng special transaction review sa mga bank transactions involving a certain individual or a certain group kapag mayroon pong request mula sa bangko na may pagdududa sila na mayroong nagaganap na illegal o nakakaduda na mga transaksyon. So, yan po ay malinaw din na nakasaad sa Anti-Money Laundering Council law na nagbuo nito na kailangan may court order or kailangan po may request ang mga bangko o ang isang bangko o ang isang financial institution na mayroong nagaganap na posibilidad ng illegal transactions. So, malinaw, 3 batas yun. At according kay Attorney Harry Roque, kapag napatunayan po ito at sakaling magsampa ng reklamo, si Attorney Mans Carpio, yung asawa po ni Vice President Sara Duterte, at pati po si Vice President Sara Duterte, ng kasong kriminal laban sa AMLAC, lalo na dito kay Executive Director Ronel Buenaventura, na mukhang sadyang inilagay at pinaniobra nila Marcos, nila Lisa Araneta para ito ang magmaniobra ng pagpapahiya at mga pagpapakalat ng nakakaduda at binaluktot na impormasyon. So may kulong po ito, pati po sila Malita Girl Luistro, may kulong ito ng 3 taon hanggang 8 taon, depende sa desisyon o hatol ng korte, at mayroong kabayaran na 500,000 per count bilang penalty or danyos. So 3 batas yun, at sabi ni Attorney Harry Roque sa aming panayam sa kanya sa programang Bigwas ng Agila, criminal actions po ang ginawa ng Anti-Money Laundering Council, and this is very dangerous kasi pwedeng ulitin nila ito in the disguise na may inimbestigahan lang sila, at dahil po mayroong subpoena, kunwari sa isang komitiba like dyan sa House of Representatives Committee on Injustice, ay lalabagin nila ang 3 mga probisyon ng mga batas, lalo na ang Bill of Rights sa saligang batas, pati po ang special provisions ng mga batas sa Bank Secrecy Law, at pati po sa Anti-Money Laundering Law. Ayun, mga kababayan. So, pangalawang punto natin, maliban po na naging weapon for demolition, attack, and political persecution and dirty black propaganda ang AMLAC at ang House Committee on Injustice. Kanila din pong ipinakita ang kanilang malisyoso at baldado, imbalido na uri ng argumento, sapagkat ang ipinakita doon ay mga GTV or gross transaction value. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, ang lahat ng mga transaksyon, deposit, withdrawal, ay tinotal nila. Tapos tiningnan ang naiiwan na cash sa deposito, at hindi po nangangahulugan na kung nagdeposito ka ng 1 million at nag-withdraw ka ng 800,000, ang pera mo ay 1,800,000. Dapat 200,000 lang. Yan po ang problema kung i-present mo ang gross transaction value. Ibig sabihin po, sinadya na lituhin at linlangin ang tao. Yan din ang ginawa ni Antonio Trillanes. Pinakita niya na may mga bank deposits, pero ang tanong sa kanya, saan mo nakuha ang bank deposit slips, ang bank deposit records? May court order ka ba niyan? At pangalawa, sino nagsabi na drug lord yan? Ikaw lang naman ang nagsasabi. Na sinabi mo na may 181 million pesos na idiniposito ang isang drug lord in several instances sa mga Duterte. Kay Pangulong Duterte, kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte, kay Basti Duterte. Dati niya nang sinabi po yan. At paulit-ulit niyang kinukuha ito sa basurahan kahit na nabubulok na ang kwentong ito. So mukhang Madriaga Bicoy Part 2 nga itong ginawa ni Trillanes din dyan sa House of Representatives, no? So, ang mga figures, ang mga numero, ay hindi po nagsasalita ng katotohanan kaagad. Kahit pa na mayroong mga allegedly ay may suspicious transactions, hindi po automatic yan na ebidensya. At pangalawa, hindi rin po yan konklusyon na may kasalanan. Ang mga aligasyon, at lalo pa kapag ang ginawa po ay illegal ang pamamaraan, hindi po ito magiging batayan ng makatotohanang ebidensya. Ang ibig sabihin po niyan, the fruit of the poisonous tree doctrine in the rules of evidence sa criminal cases, or even sa rules of evidence, basic po
na dapat tama at patas ang pagkuha ng ebidensya. Hindi siya ninakaw, hindi siya pinalusot, hindi siya ginawang special operations. At kaya, walang value sa kaso na ito ang mga ginawang kriminal na paglalahad at ginawang pag-atake at ginawang marumi na laro ng propaganda ang paglalantad na ginawa ng Anti-Money Laundering Council. Pangalawang punto ko dito, mga kababayan, napakadelikado na ang gobyerno na mismo ang lumalabag sa batas, ginagamit at iniikutan ang batas, binabaliktad ito at ginagamit na instrumento sa pangwawasak sa maruming laro ng politika ang mga institusyon ng gobyerno na dapat ay humahabol sa totoong mga kriminal at hindi para sa political operations. Yan po ang naging kalagayan kahapon ng Anti-Money Laundering Council. Naging isang katawa-tawa at naging isang kahindik-hindik na ahensya na pwede silang magladlad ng mga impormasyon na kulang sa konteksto, walang paliwanag at ang higit sa lahat, walang otoridad at basbas ng desisyon ng korte. Kasi kailangan para makuha daw, according sa mga abogado, itong desisyon ng korte na pabuksan ang mga bank accounts and bank transactions ng isang individual o isang grupo ay ma-establish mo ang probable cause at ang pagsasampa ng ganyang petisyon upang i-grant ang access to the information on certain individuals or certain groups para po sa pagbibigay ng open public information of their financial and bank transactions, kailangan ipetisyon mo ang Court of Appeals. Hindi lang simply Regional Trial Court. Sa Court of Appeals po ito, at ang epekto nito, mga kababayan, ay kailangan magsumiti ka ng patotoo at paninindigan mo na nakabatay ito sa isang pinupursu o sinusundan na pagbubuo ng case build-up. Wala eh. Ito po ay hindi bahagi sa impeachment complaint. Hindi rin po ito nakasaad sa mga attachments o mga attestations ng mga nagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Indeed, it was a clear fishing expedition. Again, that is unconstitutional on the part of the House of Representatives. Hindi nila pwedeng gawin yan. Grave abuse of authority po ito. Kaya nakasampa po ang petisyon hinggil dyan sa Korte Suprema for certiorari na isinampa ng mga independent lawyers group and pati po ni Vice President Sara Duterte. Pero wala pang desisyon ang Korte Suprema. Pero most likely, it is projected na pwedeng ibasura muli ng Korte Suprema by declaring unconstitutional ang lantaran at totoo namang garapalan na pang-aabuso sa otoridad at kapangyarihan na mayroon po na nasasakupan lamang ang Committee on Injustice at ang House of Representatives. So abangan po natin yan, pero maliban sa kriminal na ginawa nila ng paglalantad at maniobra sa dirty propaganda operations, nag-weaponize pa sila ng institusyon sa utos ni Marcos, inikutan ang mga batas, yung Saligang Batas, yung Bank Secrecy Law, at pati yung Anti-Money Laundering Council Law na nagbuo sa AMLAC, at pati na rin po ang mga proseso sa Rules of Evidence, binaluktot na rin nila. Para lamang masunod ang kapritsyo na mapapahiya, matatapunan ng putik at mawawasak ang pagkatao, ang integridad ng isang Sara Duterte. Ayon, pero ang tanong, may epekto ba? Makakabawas ba ito sa pagtitiwala at pagsuporta ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino sa kanilang paniniwala na matino at maayos ang pagkatao at kakayanang mamuno ng isang Vice President Sara Duterte? I don't think so na may epekto yon, mga kababayan. Ang naniniwala doon na tuwang-tuwa at nagbubunyi sa ginawa po ng Anti-Money Laundering Council ng mga kriminal na pagbubulgar ng walang dahilan, ng tama at batayan sa utos ng korte at inikutan ang mga batas, kasabwat ang Committee on Injustice ng House of Representatives at pati po ang drama tumbling and drama gimmick ni Trillanes. All of this amount to nothing kung ang pag-uusapan po ay ang patuloy na pagyakap at pagsuporta ng mayoriya ng mga mamamayang Pilipino sa Vice President. Naniniwala pa rin po ang mamamayang Pilipino na laro
ng apoy ng maruming politika, ng mapangwasak na uri ng pagtutulak at pagpupondo sa isang impeachment operations na ang layunin po ay wawasakin ang pagkatao ng Vice President. So walang epekto. Third point po natin. Delikado ito sapagkat this will create precedents. Ibig sabihin po, pwedeng gamitin ito sa sinumang mga impeachable official sa susunod na presidente, lalo na kapag nagamit po ang Kongreso at ang AMLAC sa ganitong uri ng katarantaduhan sa mga Korte Suprema na mga hukom na kagaya ng kanilang attack ngayon laban sa very vocal and very strong advocate of social justice at para po sa pagsunod at pagtanggol o pagtatanggol sa konstitusyon kagaya po ni Justice Marvic Leonen. Pwede pong gamitin ng ganito kagaya ng ginawa nilang pandaraya nila Hontiveros at ng grupo nila De Lima noon panahon na inaatake nila si dating Chief Justice Renato Corona. The same attack, ginamit ang Kongreso, inikutan ng batas, binutas ang batas para lamang masunod ang kapritsyo noon ni Noynoy Aquino na mapapatanggal niya si Chief Justice Renato Corona dahil po nagalit ang pamilya nila Aquino at mga kuhangko sa pagdesisyon ni Justice Corona na dapat mapunta at maibalik ang malaking bahagi po ng Hacienda Luisita sa pagmamay-ari at benepisyo ng mga manggagawa at mga manggagawang bukid at mga sakada o mga bahagi po ng mga manggagawa sa Hacienda Luisita. Mga almost 5,000 hectares yun. At yun ay ikinagalit ng pamilya Aquino at Kuhangko kaya hinabol-habol at pinadurog ni Noynoy Aquino si former Chief Justice Renato Corona. At ito nga po ang ginamit nila pandaraya sa mga paglalahad ng mga bank transactions, bank records, pati sa mga ari-arian noon, ginamit pa pati ang LRA or Land Registration Authority. Only to find out later na sabi ng ombudsman, sabi ng Sandigan Bayan, walang kasalanan at walang ginawang krimen patungkol sa pandaraya ng kanyang salin o anumang pandaraya sa ill-gotten wealth na sinasabi itong si Chief Justice Corona. Pero patay na siya. The damage has been done to him, to his family, to his children, at sa buong mga ilan pang mga bahagi ng kanyang pamilya sapagkat lumabas na kahit may katotohanan ng lumantad, late na, ay patuloy pa rin po ang pagkawasak at epekto ng pagkawasak sa kanyang kasiraan sa pangalan niya. Yan po ang gustong gawin ng House Committee on Injustice. Alam po nila na hindi ito tatayo sa pagdating sa impeachment court sa Senado. At alam din nila na hindi nila kayang papatanggal si Vice President Sara Duterte dyan sa House of Representatives because the authority for trial and decision on the impeachment complaint must be at the Senate convened or convening o bilang binubuo na impeachment court. At hindi po yan sa House of Representatives. At ang trial at ang presentation ng mga ebidensya, testigo at mga dokumento and other related evidence para ito ay tingnan kung tama, makatotohanan at may value sa impeachment complaint against the Vice President, that can only be done in a full-scale impeachment trial that should have been done dapat sa Senado. Ngayon, inaagaw at inaako ng tarantadong House Committee on Injustice ang ganitong uri ng kalapastanganan. Kaya nga, grave abuse of authority. Dahil pagdating sa Senado, hindi po makakalusot yung kwentong kotsero at kwentong pangbarbero lamang ni Madriaga na isang scripted at lantarang ginawa na mga pagsisinungaling. Kahit itong AMLAC, madudurog ito pagdating sa Senado. Kasi nasaan ang court order that authorizes you to do that? Kung walang court order, nasaan ang bank requests that you are being requested to assist the bank for a certain or series of alleged questionable and anomalous transactions that will warrant the participation of AMLAC. Wala silang may pakita. Therefore, nilabag nila hindi lamang ang Bill of Rights sa konstitusyon, hindi lamang nila nilabag ang tungkol sa usapin po ng pagkakaroon ng dapat court order bago ka gumawa ng ganitong kalapastanganan sa pribadong mga pinag-uusapan na financial and bank transactions ng isang tao at pati po ang Anti-Money Laundering Act. Lahat ng ito nilabag at nilapastangan ng House of Representatives
kasabwat ang Anti-Money Laundering Council. At ang Anti-Money Laundering Council po ay direktang nakokontrol po yan ng presidente. Instrumento yan po ni Marcos. Pero nagkamali sila sapagkat ang taong bayan ay hindi naman po tanga at bobo. Para hindi makita na ito lahat ay dinisenyo lamang para siraan ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte, pahinain ang political support ng tao sa kanya at magkaroon ng kalituhan doon sa hindi pa decided kung ano talaga ang tama at totoo. Pero lalo pa lamang nilang binuksan na di bali nang maging kriminal sila at gamitin ang prosesong kriminal at mga pandaraya at mga abuso basta lamang masira at matapunan nila ng putik ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Mga desperado. Yun, mga kababayan. But definitely, hindi nila kayang ito ay panindigan at mailusot sa Senado. Sakaling i-transmit nila at itulak papunta sa Senate Impeachment Court. Abangan ang iba pang mga pananaw dito sa Ka Eric Celis Balita at Talakayan. Hindi mo na ako makapag-live sa Facebook. At kung mag-live stream ako, baka YouTube muna ang gagamitin po ni Ka Eric. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pagsuporta. And thank you for sharing, promoting, and campaigning for our videos and for our channel. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone, and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!